Dominant Protector. Credit to the author. 4,111-20. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. I-connect muli ang mga meridian sa iyong kanang braso. Sina Jerry at Jonas ay parehong natigilan. Tuwang-tuwang sinabi ni Terius, talagang henyo si Apothecary Lin. Kahit na tinulungan niya lang akong mabawi ang mga meridian sa kanang braso ko, hindi ka panipaniwala. Hindi ako makapagpasalamat sa iyo para dito. Tatandaan ko ito sa puso ko. Kuya Terius, masyado kang seryoso. Ito ang tungkulin ng isang doktor. Bahagyang ngumiti si Terence. Kung talagang gusto niyang gamitin ang kanyang buong lakas, maaari niyang ganap na pagalingin ang lalaki, ngunit hindi niya nais na gawin itong masyadong nakakagulat, kaya isang bahagi lamang ng mga meridian ng lalaki ang kanyang pinagaling. Gayunpaman, ang imahe ni Terence sa mga mata ng karamihan ay naging hindi maarak. Labis ang pasasalamat ni Terius, at para sa Jerry at Jonas, hindi na sila nang ahas na ituring si Terence bilang isang normal na junior. Si Teresa, sa kabilang banda, ay tunay na masaya para kina Terence at Titus. Ang isa ay ang lalaking pinagkalooban niya ng buhay, at ang isa ay ang kanyang kadugo na nakatatanda. Ang taong pinaka-excited ngayon ay siya, ngunit hindi siya naglakas loob na ipakita ito. Terence, ang aking batang kaibigan, paano? Paano mo nagawa iyon? Sina Jerry at Jonas ay parehong naiinip at nagtanong. Lahat sila ay mga divine medical expert. Imposibleng sabihin na hindi sila tinukso ng paraan ng pagsuwi sa langit ng pagpapagaling ng mga sirang meridian. Hindi na kailangang mag-usisa ang dalawang nakatatanda. Ang dahilan kung bakit nagagawa ko ito ay dahil lang sa medyo espesyal ang pamamaraan ng puso na aking nililinang. Ngumiti si Terence at seryosong nagtanong, gayunpaman, sana ay mailihim mo sa akin ang paraan ng paggamot na ito. Kung sasabihin mo sa publiko, sabihin mo lang na ito ay paggamot ng acupuncture at gamot. Huwag kang mag-alala, Terence, ito ay isang nangungunang sikreto sa PhilHealth pagkatapos ng lahat. Kahit na hindi mo sabihin sa amin, mag-iingat kami. Hindi namin sasabihin kahit kanino ang tungkol dito, at walang magtatanong sa amin, pangako ni Jerry. Mabuti naman. Tumango si Terence. Ito ay may kaugnayan sa Vice Master ng Nakagama kahit ang kaunting balita ay maakit ang atensyon ng mga big shot ng Nakagama. Kahit ang isa sa kanila ay may masamang intensyon sa kanya, ito ay magiging isang malaking problema. Habang nag-uusap sila, si Terry, na nasa labas ng pinto, sa wakas ay hindi na nakapagpigil at tinulak ang pinto. Agad niyang nakita ang eksena ng kanang braso ni Terius na kumukuha ng espiritual na enerhiya ng langit at lupa. Napatulala siya on the spot. Inalis ni Jonas ang harang ng walang bakas at minisyon si Terry, paano ito? Ngayong nakabawi na ng braso si Kuya Terius, manluloko pa rin ba itong inimbitahan nating Apothecary? Nabulunan si Terry kaya hindi siya makapagsalita ng matagal. Kahit na ang kanyang mga medikal na kasanayan ay hindi kasing talino ng mga naroroon, siya ay lumaki sa PhilHealth mula sa murang edad. Sa ilalim ng impluwensya ng kanyang mga tainga at mata, ang kanyang paningin ay malayo pa rin sa mga ordinaryong tao. Ang makapagpagaling kay Terius, kahit isang braso lang, ay talagang isang hindi kapani-paniwalang bagay. Kung iginiit pa rin niya na ang kabilang partido ay isang charlatan, kung gayon hindi banggitin ang kanyang sarili, kahit na ang kanyang lolo, si Donnie, ang Vice Hall Master ng Alchemy Hall, ay hindi man lang may kumpara sa ibabaw ng isang charlatan. Mula noon, sa kalye na lang siya mamalamos. Nasa harapan niya ang mga katotohanan. Kahit gaano pa kamayabang si Terry, hindi na siya naglakas loob na umutot. Kinailangan niyang huwag pansinin ang karamihan at sinabi kay Teresa, ate, nakita mo na ang langit. Bilisan mo at sumama ka sa akin. Teresa shook his head decisively. Hindi, medyo naka-recover lang si Kuya Terius. Gusto kong manatili at alagaan siya. Ikaw. Gusto pa rin ni Terry na hilahin si Teresa palayo, ngunit sa ilalim ng matinding titig ni na Jerry at Jonas, lalo na sa mga titig ni Titus sa sandaling ito, nagsimula itong maging masama. Ito ay isang maalamat na figure na maihahambing sa Diyos ng alchemy, si Zhang Liju.
Kung siya ay nasa kanyang tuktok kahit na ang kanyang lolo, si Donnie, ay nakatingala lamang sa kanya. Ang sitwasyon ay mas malakas kaysa sa lalaki. Biglang hindi nang ahas si Terry na magpadalos-dalos. Napabuntong hininga na lamang siya nang hindi niya gustong umalis. Matapos tuluyang maalis ang nakakainis na plaster ng balat ng aso na ito, lumingon si Jerry kay Terence at ngumiti, wala na ang lalaki, Terence masasabi mo na ang gusto mo ngayon. Tumango si Terence at naglakad para pigilan siya. Gayunpaman, bago pa siya makapagsalita, nagulat ang mga miyembro ng Terius. Nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Nagulat sila nang makitang tila hindi nagulat sina Jerry at Jonas. Apothecary Linford, huwag mong isipin na dahil lang sa napagaling mo ako, maaari kang maging ganyan Terry bata at asarin ang mga kapamilya ko sa Miller. Galit na galit si Terius. Kahit nakagagaling lang niya sa kanyang kanang braso, nakontrol na niya ang isang bahagi ng espiritual na chi sa paligid niya. Agad niyang diniinan si Terence ng napakalakas. Go! Natigilan si Terence. Tumingin siya kay Titus at Teresa habang nilalabanan niya ang pressure. Nagulat siya, ako, itong nakatatandang Miller ay pamilya mo. Gayunpaman, hindi agad nagpaliwanag si Teresa sa kanya. Sa halip, tumingin siya kay Terius nang may pagtataka at galit at masayang sinabi, Elder Terius, handa ka na bang kilalanin ako? Bumantong hininga si Terius at tumingin kay Teresa na may mas banayad at mas mabait na tingin. Sabi niya, hindi ako taong pusong bato. Matagal mo na akong inaalagaan, paanong hindi ko iyon makikita? At saka, lumipat nga dito ang mga ninuno ko mula sa Mortal Worlds kay Elixir Sect, buti na lang hindi ko nasabi kahit kanino ang tungkol dito. Ang tanging dahilan kung bakit ayaw kitang kilalanin noon ay dahil ako ay isang Pyle, at hindi ko na kailangan pang angkinin ang pagkakamag-anak sa iyo. Isa ka lang nakakainis na Pyle, ano bang dapat kilalanin? Pero ngayon, may pag-asa akong gumaling, kaya syempre I can acknowledge you. That's great. Natakot si Teresa na hindi mo ako kilalanin, kaya't pinangarap kong marinig ang iyong mga salita. Ngayon, natupad na sa wakas ang aking hiling. Parehong naagrabyado at masaya si Teresa habang tumutulo ang mga luha sa kanyang mukha. Ang uto mong bata. Naantig din si Titus. Sabi nga sa kasabihan, a friend in need is a friend indeed. Noong siya ay nasa pinakamababa at pinakadesperado, ang pag-aalala ni Teresa ay parang uling sa nyebe. Ito ay isang tunay na pagkakamag-anak na hindi maaaring putulin. Sa wakas ay kinilala ng dalawa ang isa't isa bilang pamilya, ngunit si Jerry at ang iba ay nalito. Si Terence, sa kabilang banda, ay naunawaan ang buong kwento mula sa mga salita ni Terius at nagtanong, Teresa, maaaring si Elder Terius ay mula sa parehong lahi ng pamilyang Miller sa sekular na mundo. Oo, tuwang-tuwang tumango si Teresa, may dalawang sangay ang pamilyang Miller natin. Ang isa ay nasa mortal na mundo, at ang isa ay nasa Sky Island. Si Elder Terius ay dapat na isang elder ng Sky Island branch. 4,112. Kaagad pagkatapos, namula si Teresa at nagpakilala kay Terius, huwag kang magalit, Kuya Terius. Noong ako ay nasa secular na mundo, sila ay. Natural na naiintindihan ni Terius ang ibig sabihin ni Teresa bago niya matapos ang kanyang pangungusap. Natigilan siya. Talagang may ganitong relasyon kayo ni Teresa, at magkasama kayo mula sa secular na mundo. Hindi ko akalain na ikaw ang magiging pamilya ni Junior Ford. Nagulat din si Terence. Ngayong naalis na ang hindi pagkakaunawaan, nawala ang aura ni Titus. Tiningnan niya ang batang mukha ni Terence at bumantong hininga, ang bagong henerasyon ay laging nangunguna sa luma, totoo iyan, Terence. Napakabata mo pa, ngunit napakahusay mo na, talagang hindi ka panipaniwala. Kung hindi ako nagkakamali, napagaling mo sana ako ng lubusan, ngunit nagpigil ka dahil sa pag-iingat, tama? Lalong nagulat si Jerry at ang iba pa. Sa kanilang mga mata, ang pagpapagaling ni Terence sa kanang braso ni Titus ay malaking bagay na, at nagpipigil pa rin siya. Hindi makahiga si Terence sa ilalim ng mga tingin ng karamihan, kaya awkward siyang tumango. Kung alam niya na si Kuya Terius ay kamag-anak ni Teresa, hindi na siya magtitimpi. Nang makita ito, mas nagbago ang ekspresyon ng lahat. Maging si Terius mismo ay nadama na ito ay hindi ka panipaniwala. Sinusubukan lang niya ang tubig.
Sa teorya, kung matutulungan siya ni Terence na mabawi ang mga meridian ng kanyang kanang braso, natural niyang mababawi rin ang mga meridian sa ibang bahagi ng kanyang katawan. Gayunpaman, ang teorya ay teorya. Mahirap kasing umakyat sa langit para talagang makamit ito. Nang walang pag-aalinlangan, sinimulan muli ni Terence ang pagpapagaling kay Terius. Kung tutuusin, isa na siya sa kanila ngayon, at hindi na kailangang itago pa. Sa pagkakataong ito, hindi na nagpapigil si Terence. Tumagal ito ng 8 buong oras, hanggang sa halos madilim na ang langit, at sa wakas ay nagtagumpay siya. Naramdaman ng bagong nabuong mga meridian sa kanyang katawan, si Terius ay labis na nagulat na hindi siya makagalaw. Ang espiritual na chi na natanggap niya sa isang iglap ay napalitan ng totoong chi at dam alloy sa kanyang mga meridian. Ang pamilyar at pinakahihintay na pakiramdam na ito ay ginawa sa kanya, na dating isang maalamat na Panginoon, ay hindi magawang palayain ang kanyang sarili. Tumulo ang luha sa kanyang mukha. Lalong nabigla sina Jerry at Jonas nang makita nila ito. Kahit ang kanilang Panginoon, si Zhang Liju, ay walang ganoong kakayahan na lumalaban sa langit. Mga nakatatanda, guguluhin ko kayo para suriin si Kuya Terius at tingnan kung may mga nakatagong problema sa kanyang katawan. Sabi ni Terence. Hindi naman sa pagiging mahinhin siya. Bagamat tila walang problema, pagkatapos ng lahat, ang lakas ni Kuya Terius ay minsang naroon. Maaaring mayroon pa ring ilang hindi matukoy na natitirang epekto. Sina Jerry at Jonas ay parehong eksperto sa medisina at may karanasan. Angkop sila para tumulong sa follow-up. Sige, sabi niya. Tumango ang dalawa. Na-curious sila sa simula, at natural lang sa kanila na gawin iyon. Habang ginagawa ng dalawa ang buong body check kay Titus, tumayo si Terence sa gilid at nakipag-chat kay Teresa, ipinaliwanag ang lahat ng nangyari sa kanya kamakailan. Ang resulta ay nagpasaya at nagalit kay Terence. Masaya siya na si Teresa ay napilitang pumasok sa isang netherworld marriage, ngunit hindi siya nakaranas ng anumang tunay na pinsala. Sa halip, mayroon siyang isang layer ng proteksyon. Nagalit siya na sina Donnie at Terry ay naghahanap ng kamatayan. Ito ay lalo na para kay Terry. Ang hamak na ito ay halatang pagkatapos ng Teresa. Hindi niya ito matiis. Kinailangan niyang humanap ng pagkakataon sa hinaharap para mawala ang banta na ito sa lalong madaling panahon. Habang nag-uusap sila, natapos na nina Jerry at Jonas ang pagsusuri sa sekta ng makalangit na landas. Bulalas nila, Terence, ang aking batang kaibigan, ang iyong mga kasanayan sa medikal ay kamangha-manghang. Walang pinagkaiba ang meridian ni Elder Terius sa normal na tao, buti na lang matagal na siyang nasugatan at hindi pa sanay ang katawan niya. Babalik siya sa normal pagkatapos ng ilang sandali ng pahinga. That's good. I was afraid that there would be some residual effects. Nakangiting tumango si Terence. Tumangala si Jerry sa langit at lumingon kina Terence at Terius, Kuya Terius, gabi na. Kailangan naming bumalik ni Junior Brother Collins at pag-usapan ang auction sa Nakajima. Hindi kami magtatagal dito. Pupunta kami bukas para makita ka. Kung gayon, babalik muna ako. Kuya Terius, magpahinga ka muna. Tumango si Teresa. Kung tutusin, manugang siya ng pamilya Zing sa pangalan, kaya hindi siya maaaring magpalipas ng gabi sa labas. Sige, kung ganoon ay hindi ko na kayo makikita. Tumango si Terius at bumaling kay Terence, mag-isa naman akong nakatira, kaya bakit hindi ka magstay ng isang gabi, Terence? Pwede mo rin akong i-chat, paano na? Napakurap si Terence. Dahil sina Jerry at Jonas ay may pinag-uusapan at walang oras para sa kanya, maaari na rin siyang manatili sa gabi. Mabuti naman kung ganon, mahihirapan pa kita. Tumawa si Terius. Ikaw ang tagapagligtas ko. Handa kang gumugol ng mas maraming oras sa akin. Hindi na ako hihilingin pa. Ano ang problema? Nagkatinginan ang lahat at ngumiti. Ipinadala sila ni Terence sa ngalan ni Titus, at bago umalis si Teresa, niyakap niya si Terence ng mahabang panahon bago humiwalay sa kanya, nangako na magkikita sila bukas ng umaga. Bumalik sa silid, si Terence at Terius ay nakaupo sa tapat ng isa't isa, pinag-uusapan ang lahat ng bagay tulad ng mga lumang kaibigan. Si Terius ay nagpapagaling pa mula sa kanyang mga pinsala, ngunit siya ay nasa mabuting kalooban at nasa mood na makipag-usap.
Matapos ang napakaraming taon ng pagpapagaling, oras na para ibahagi ang kanyang kagalakan sa iba. Kuya Terius, patawarin mo sana ako sa pagiging mausisa ko. Paano nangyari ang iyong mga sugat? Bihira lang na makita ang iyong mga meridian na nasira ng ganoong kalaki. Tanong ni Terence. Nang marinig ito ni Titus, bumantong hininga siya at sinabing, sigurado akong narinig mo na ang tungkol sa diskarte sa pakikipaglaban sa paglikha. Nasugatan ang aking mga meridian dahil nilinang ko ito. Creation Battle Technique. Bumilis ang tibok ng puso ni Terence. Hindi kaya totoo ang mga sabi-sabi na ang isa ay magiging lumpo pagkatapos na linangin ang pamamaraan ng labanan sa paglikha. Kailangang malaman ng isa na kasalukuyang nililinang niya ang pamamaraan ng pakikipaglaban sa paglikha. Kaya lang binago niya ito gamit ang sining ng Dragon Mastery bilang batayan. Tama. Ang Creation Battle Technique ay isang cultivation technique na ipinasa mula pa noong sinaunang panahon. Gayunpaman, para sa karamihan ng mga tao, ito ay isang walang kwentang pamamaraan na hindi maaaring linangin. Walang sino man ang magseseryoso nito at walang sino man ang maglilinang nitong Creation Battle Technique na naging katatawanan. Maliban sa mga taong tulad ko na nagmula sa isang cultivation tribe, ako ay isang rogue cultivator na walang ibang pagpipilian. Puno ng alaala at panghihinayang ang mukha ni Terius habang nagsasalita. Nagulat si Terence, hindi pa niya ito narinig. Kaya ang alamat na ito ng landas ng Titus ay talagang isang maliit, independenteng practitioner. Noong una, hindi ko moari, ngunit hindi ako handa na sumuko, kaya sinubukan ko ang lahat ng posibleng paraan. Kahit na alam kong ito ay nagbabanta sa buhay, wala akong pakialam. Sa huli, ang langit ay hindi nagpabiye sa mga taong naglagay sa kanilang mga puso. Sa huli, ako ay talagang nakahanap ng isang paraan upang magamit ang pamamaraan ng labanan sa paglikha upang linangin, kahit na ang aking pag-unlad ay dahan-dahan pa rin sa paglinang. Para sa akin noong panahong iyon, ito ay isang kamangha-manghang pagtuklas. Naalala ni Terius. 4,113. Mahinahon niyang sinabi iyon, ngunit hindi mapigilan ni Terence na mabigla. Iilan lang ang mga taong kayang gawin ito kapag alam nilang imposible. Masasabi lamang na ito ay hindi walang dahilan na ang Titus Path ay maaaring maging isang maalamat na master. Unti-unti, napagtanto ko na kung ipagpapatuloy ko ang pagsasanay sa pamamaraan ng pakikipaglaban sa paglikha, kahit na mabagal ang aking pag-unlad, ang aking lakas ay magiging napakalakas. Hindi ako magagapi sa parehong kaharian, at matatalo pa ang mga kalaban sa isang mas mataas na kaharian. Nang makapasok ako sa Nascent Soul Stage, nakilala na ako bilang ang pinakamalakas na bagong panganak na Soul Stage o dahil sa wakas ay nagkaroon ako ng mas mataas na kakayahan sa Sky Class Island. Isang pagbubukod at naging Deputy Island Master ng Middle Island sa ilang sandali, ako ay napakasikat. Sabi ni Terius, hindi masaya o malungkot. Dahil napakalakas ng Creation Battle Technique, kung gayon. Paano ka napunta sa ganito? Hindi naiwasang magtanong ni Terence. Umiling si Terius, bagaman ako na ang pinakamalakas na Yuanying Stage Expert, mayroon pa ring mas matataas na kaharian sa itaas ng Yuanying Stage. Siyempre, ayaw kong tumigil sa pagsulong. Gayunpaman, nang handa na akong makapasok sa Yuanying Stage, nalaman kong hindi ko ito kayang linangin kahit na ano paman. Nang makarating ako sa yugto ng Yuanying, walang ibang nagel inang ng pamamaraan ng pakikipaglaban sa paglikha maliban sa akin, kaya walang nauna. Maaari lamang akong umasa sa sarili kong lakas para makalusot, ngunit sa huli, sa proseso ng paglusob, lahat ng meridian ko ay nasira. Pinagpawisan si Terence pagkatapos marinig ito. Nagsasanay din siya sa Creation Battle Technique, at tulad ni Terius, kaya niyang pumatay ng mga tao na mas mataas sa kanyang level sa loob ng ilang segundo. Ayon kay Terius, hindi ba siya haantong sa ganito kapag siya ay nakapasok sa Nascent Soul Stage? Bagamat napakalayo pa rin niya kay Yuanying, lalo pa ang paglusob, ngunit kung patuloy siyang umunlad ng ganito, sandali na lamang. Hindi naiwasang magtaka ni Terius nang makita niya ang malamig na pawis na mukha ni Terence, anong meron? Hindi ba maganda ang pakiramdam mo? Hindi iyon. Kaya lang pagkatapos marinig ang mga salita ni Kuya Terius, mayroon akong nararamdaman sa aking puso. Umiling si Terence na may mapait na ngiti. May nararamdaman ka ba? Nagulat si Terius.
Biglang nanginig ang kanyang katawan, at namutla ang mukha sa takot. Don't tell me nililinang mo rin ang creation battle technique. Hindi ko itatago sa iyo, Kuya Terius, ganyan talaga. Matapat na tumango si Terence, walang tinatago. Iyon ang unang beses niyang makilala si Titus, ngunit sa kanyang relasyon sa kanya, itinuring silang kalahating pamilya. Isa pa, hindi siya confident. Kailangan niyang maunawaan ang creation battle technique mula sa Terius para maiwasan ang pagsunod sa kanilang mga yapek. Pagkatapos ng lahat, may iligtas pa rin niya ang Terius kung ang kanyang mga meridian ay nabasag. Gayunpaman, kung may nangyari sa kanya, maaari lamang siyang umupo sa lupa at maghintay ng kamatayan. Huminga kaagad ng malamig si Terius at sinabing, kung gayon, itigil mo na. Mali tayong lahat. Mali. Bakit? Nagulat si Terence. Sa narinig lang niya, naramdaman lang niya na delikado ang sining ng practitioner na ito, pero hindi dapat umabot sa puntong magkamali. Kung hindi, siya at si Terius ay hindi magagapi sa parehong antas, at kahit na makakapatay ng mga tao sa mas mataas na antas, paano iyon maipapaliwanag? Tumingin muli si Titus kay Terence at sinabing dahan-dahan, tanungin muna kita, ano ang makalangit na daw? Hindi ba iyon ang paghahangad ng mas mataas na kaharian? Ang foundation stage sa itaas ng antas ng kalangitan, ang golden core stage pagkatapos ng foundation stage, at maging ang mas matataas na kaharian pagkatapos nito, ang lahat ng ito ay ang makalangit na daw. Walang iniisip na sagot ni Terence. Umiling si Terius. Hindi. Ang tunay na makalangit na daw ay paglilinang. Kailangang lumaban sa langit at sa huli ay makamit ang dakilang daw. Ito ang tunay na makalangit na daw. Tama, hindi ba ito ang hinahabol natin sa lahat ng oras na ito? Curious na tanong ni Terence. Narinig na niya noon ang salitang practition noong una siyang dumating sa Sky Class Island, ngunit hindi niya ito gaanong pinapansin sa oras na iyon, sa pag-aakalang ito ay isang bagong paraan lamang ng pagsasabi ng mga bagay pagkatapos maabot ang yugto ng pundasyon. Hindi. Ang nililinang natin ngayon ay hindi ang daan ng langit. Sa pinakamaganda, matatawag lang itong pseudo way of heaven. Its essence is to replace the way of heaven with martial arts. Bagamat may mga realms tulad ng Foundation Establishment, Golden Core, Nascent Soul, at iba pa, hindi sila tunay na cultivation. They can only be replacement way of cultivation. Paglilinang sa langit. Umiling si Terius at sinabing, martial arts cultivation. Heavenly daw cultivation. Ano ang ibig sabihin yan? Hindi maiwasan ni Terence na malito, lagi siyang umaasa sa sarili niyang sarili para alamin ang mga bagay-bagay noon, at ito ang unang pagkakataon na narinig niyang may nagsasabi nito ng totoo. Hindi mo pa rin naiintindihan. Ang ibig niyang sabihin ay walang masyadong tao ang tunay na makakapag-cultivate, at para hayaan ang mas maraming tao na tumuntong sa landas ng langit, kasing aga pa ng sinaunang panahon, ang mga makapangyarihang senior ng Sky Class Island ay iniangkop ang landas ng langit patungo sa landas ng martial arts. Bagamat ang pagsasanay ng martial arts ay maaaring makakuha ng mas malakas na katawan at mas mataas na kasanayan sa langit, ito ay isang mas malakas na katawan at mas mataas na kasanayan sa langit. Ang mga artista ay magiging napakalakas sa mga unang yugto, ngunit sa paglaon, sila ay higit na mahina kaysa sa mga tunay na magsasaka, at may lubhang mahahalagang pagkakaiba sa pagitan nila. Matiig ang paliwanag ni Terius. Elder Terius, ano ang mahalagang pagkakaiba na tinutukoy mo? Hindi maiwasang magtanong ni Terence. Napakasimple nito. Ang pinakamataas na lakas na nakuha mula sa martial arts cultivation ay martial techniques, habang ang ultimate strength na nakuha mula sa Heaven's Path cultivation ay divine powers. Puno ng pagkahumaling ang mukha ni Terius. Kaya pala ganito. Sa wakas ay naunawaan ni Terence ang payo ni Titus ay nagpalinaw sa kanyang malabong alaala. Gayunpaman, medyo naguguluhan pa rin si Terence. Kahit na may mga pagkakaiba sa pagitan ng martial arts at heavenly path cultivation, halos lahat ay naglalakad sa martial path ngayon, at wala pa siyang narinig na totoong cultivation master. Sa madaling salita, ang tunay na makalangit na paglilinang sa landas ay hindi na umiiral. Medyo kakaiba para kay Terius na biglang banggitin ito.
Nakita ni Terius ang pagkalito ni Terence at seryosong sinabi, "Sinasabi ko sa iyo ang lahat ng ito para sabihin sa iyo na ang creation battle technique ay isang tunay na cultivation technique. Ito ay isang alamat na ipinasa mula pa noong sinaunang panahon. Walang mali dito at hindi ito nagsinungaling sa atin. Kaya lang hindi maraming tao ang makakapaglinang nito. Kahit na mali ang ginawa nila, magugustuhan nila ito. May nangyari bang mali sa iyong paglilinang?" Muling kumurap si Terence, ngunit may naintindihan siya sa sinabi niya. "Elder Terius, ang ibig mo bang sabihin ay isa itong makalangit na pamamaraan ng paglilinang ng Dao, ngunit sa huli, ginamit mo ito gamit ang martial Dao cultivation method. Tama ka na intindihin ito sa ganoong paraan. Sa loob ng maraming taon, palagi kong nararamdaman na ang pamamaraang ito ng paglilinang ng kaisipan ay may kulang. Pakiramdam ko ay hindi ko naiintindihan ang tunay na diwa nito. Kung sisibayan mo ito, ikaw ay magiging mortal. Kung salungatin mo ito, ikaw ay magiging walang kamatayan. Ito ay isang sinaunang aral na hindi pa naipasa sa puntong ito. Gayunpaman, naiintindihan ko ang pangungusap na ito. Ay limitado sa literal na kahulugan." Napabuntong hininga si Terius. 4,114. Maiintindihan ni Terence na ang pagsunod sa agos ay ginawa kang immortal kung sasalungat ka dito. Kahit sino ay maaaring maunawaan kung ano ang ibig sabihin nito, ngunit iyon ay walang silbi. Sa pamamagitan lamang ng tunay na pag-unawa sa puntong ito ang isa ay magiging isang santo. Bagaman kaya ko pa ring linangin ang aking kasalukuyang estado, at mayroon akong mas malakas na lakas kaysa sa mga ordinaryong tao, ang bawat tagumpay ay lubhang mapanganib. Kung hindi ako mag-iingat, ang aking mga meridian ay masisira. Lalo na sa huling pagkakataon na ako ay nakapasok sa Nascent Soul Realm, ang aking mga meridian ay nasira lahat. Sabi ni Terius na may matagal na takot. Napakurap si Terence. Nililinang din niya ang diskarte sa pakikipaglaban sa paglikha, ngunit hindi pa niya naranasan ang problemang ito dati. Dahil ba sa sining ng Dragon Mastery? Ang diskarteng ito sa pakikipaglaban sa paglikha ay orihinal na may kapintasan, ngunit ang sining ng Dragon Mastery ay isang napakalakas na pamamaraan ng paglilinang ng kaisipan. Kaya, pagkatapos na pagsamahin ang dalawa at binago niya, nawala ang orihinal na kapintasan. Ito ay isang posibilidad, ngunit sa paghusga sa sinabi ni Titus, naunawaan ni Terence na ito ay marahil ang huling paraan. Ang tunay na creation battle art ay hindi katulad ng ginagawa niya ngayon. Ang sining ng Dragon Mastery ay naging posible lamang na magsanay, at sa isang tiyak na lawak, ito ay isang kapalit. Gayunpaman, pagkatapos na maunawaan ito, si Terence ay hindi masyadong nag-aalala. Hindi siya nagmamadaling alamin ang tunay na paraan ng paglilinang ng pamamaraan ng labanan sa paglikha. Pagkatapos ng lahat, gaano man kahusay ang diskarte sa pakikipaglaban sa paglikha, ito ay isang karagdagang pamamaraan ng paglilinang. Ang sining ng Dragon Mastery ang tunay na pundasyon ni Terence. Dahil maaari na niyang linangin ito ngayon, isa-isa niyang hakbang. Bakit ka ba mag-abala sa napakaraming problema? Para kay Titus, hindi pa pinaplano ni Terence na ibigay sa kanya ang sining na binago niya sa sining ng Dragon Mastery. Kung tutuusin, isang araw lang silang nagkita, at kahit ang koneksyon ni Titus, hindi pa umabot sa puntong nasa linya ang kanilang buhay. Terence, nang makalusot ka mula sa Sky Class Full Face hanggang Foundation, naranasan mo ba ang anumang panganib tulad ko? Nag-aalalang tanong ni Terius. Umiling si Terence, hindi naman. Medyo makinis ang pakiramdam. Hindi ito kasing delikado gaya ng sinabi mo. Pambihira. Nasa malaking panganib ako noon. Tumingin si Terius kay Terence, nagulat. Ngunit kahit na ito ay ang parehong practitioner's arts, ito ay nag-iiba sa bawat tao. Marahil ito ay dahil ang Sky Class Full Cultivation level ay masyadong mababa, ngunit kapag nalampasan mo mula sa foundational level hanggang sa Golden Core level, mararamdaman mo ang kaunting sakit. Siguro, walang pag-aalinlangan na sagot ni Terence. Ang diskarte sa pakikipaglaban sa paglikha na sinasanay niya ay ganap na naiiba sa orihinal na bersyon ng Terius. Maaaring hindi mangyari sa kanya ang karanasan ni Terius, at malalaman lang niya kung ano ang mangyayari pagdating ng panahon.
Ang sakit ay hindi ang pinakamahalagang bagay. Ipikit mo lang ang iyong mga ngipin at tiisin ito. Ang pinakamalaking problema ay malaki ang posibilidad na mapunta ito sa katulad ko. Sa tuwing ako ay masisira, hindi kakayanin ng aking mga meridian ang napakalaking epekto ng Zinchi at Sesabog. Iyan ang talagang papatay sa akin. Dapat mong gawin ito bilang isang babala at maging handa sa pag-iisip ng maaga. Nagbabala si Terius. Tumango si Terence, hindi na nagsalita pa. Alam ni Terius na nabigo siyang hikayatin siya. Para sa isang magsasaka, ang lakas ay mas mahalaga kaysa sa kanilang buhay. Kahit na alam nila na may panganib sa kanilang paglilinang, kakaunti ang mga tao na titigil sa kalagitnaan. Si Terius mismo ay ganito noon. Kapag sinabihan siya ng mga tao na huwag magsanay, ipipilit niya ito. Ngayong gumaling na ang kanyang mga sugat, bagamat hindi pa lubusang gumaling ang kanyang lakas, at least may pag-asa. Ngayong may pag-asa, ang una niyang naisip ay magsanay. Siya ay dumanas ng napakalaking atraso, at siya ay ganito, hindi banggitin si Terence. Dahil hindi niya makumbinsi si Terence, nagpa siya si Terius na sabihin kay Terence ang lahat ng natutunan niya sa mga nakaraang taon, unti-unti. Gusto niyang magkaroon ng reference si Terence para sa kanyang pagsasanay sa hinaharap, para malaman niya kung kailan siya malalagay sa panganib. Ang karanasan sa paglilinang, lalo na mula sa isang maalamat na master tulad ng Titus the Whist, ay isang hindi mabibaylang kayamanan kahit saan man ito ilagay. Ito ay isang bagay na hindi mabibili ng espiritong si Jade, at ibinahagi ito ni Titus the Whist kay Terence ng buong puso bilang isang paraan ng pagbabalik ng pabor. Kung tutuusin, si Terence ay parang pangalawang magulang niya. Siyempre, ang relasyon ni Terence kay Teresa ay isa ring mahalagang dahilan. Kung hindi, gagawa si Terius ng isang bagay para kay Terence bilang kapalit, hindi niya ito gaanong tuturuan si Terence. Magdamag silang nag-uusap, hanggang sa maliwanag ang langit. Hindi man lang sila pagod, at sa halip, mas excited pa silang nag-usap. Tumangala si Terius sa langit at nagmungkahi, bakit hindi mo ako samahan sa paglalakad at maaari tayong magpatuloy sa pag-uusap? Eto na nga, maraming taon na ang nakalipas mula noong umalis ako sa silid na ito. Hindi ko nga alam kung nagbago na ba ang labas. Hindi ako mangangahas na sumuway, ngumiti si Terence. Agad silang lumabas na magkatabi at naglakad sa looban ng PhilHall. Nag-usap sila at nagtawanan at puno ng interes, agad na nakakuha ng atensyon ng maraming mga disipulo ng PhilHall. Si Terius ay isang tunay na alamat, isang pag-iral na bihirang makita. Bukod dito, noon pa man nila alam na ang taong ito ay naging lumpo. Hindi nila inaasahan na lalabas siya at mamasyal ngayon. Sa itsura nito, parang naka-recover na siya. Ang balita ng dating Deputy Island Master ng Nakajima, ang maalamat na figure na si Terius, ay kumalat na parang apoy. Sa maikling panahon, kumalat na ito sa buong hall ng alchemy. Hindi nagtagal, nakita ni Terence at Terence si Teresa, ngunit nang makita nila si Terry sa likod niya, nanlamig ang kanilang mga mukha. Itong tanga. Tumingin si Terry kay Terius, na tila ipinanganak na muli, at hindi naiwasang magtanong ng hindi makapaniwala, ikaw. Elder Terius, gumaling ka na. Habang tinatanong niya ito ay biglang nagkagulo sa paligid. Ang taong dumating sa pagkakataong ito ay ang pinakamakapangyarihang tao sa Hall ng Alchemy, ang Vice Hall Master ng Hall ng Alchemy, si Donnie. Sumulyap si Terius kay Terry, sadyang nagtaas ng boses, at sinabi sa lahat ng tao sa paligid niya, si Teresa ay ang nakababatang kapatid na babae ng aking pamilyang Miller sa sekular na mundo. Sa hinaharap, magiging kamag-anak siya ng aking Terius. Yung may masamang intensyon sa kanya, mag-ingat ka. Kung hindi, kung talagang i-provoke nila ang kapatid ko, siguradong hindi ako magalang. Naniniwala ako na narinig ninyong lahat ang aking mga mapagpasyang gawa. Ingatan mo sarili mo. Napatingin agad ang lahat kay Teresa na may inggit. Sabay na hindi nila maiwasang mapatingin sa isa't isa. Ang mga salita ni Terius ay malinaw na may nakatagong kahulugan. Sa kanyang katayuan, kahit na hindi siya miyembro ng bulwagan ng alchemy, ang pagpigil sa kanyang mga salita ay walang kapantay. Walang sino man ang magkakaroon ng lakas ng loob na guluhin ang kanyang kapatid na babae, na personal niyang inamin.
4,115. Parehong nagulat at natuwa si Teresa. Bagamat nakilala na siya ni Terius noong nakaraang araw, walang malinaw na relasyon sa pagitan nila. Ngayon, kapatid na niya si Terius, isang sobrang suporta na walang nang-ahas na maliitin. Sa gitna ng karamihan, tanging ang mukha ni Terry ang namumula. Sa sobrang galit niya ay nagngangalit siya. Siyempre, alam niyang malinaw na kausap siya ni Terius. Ang matandang ito ay kagagaling lamang mula sa kanyang mga sugat, at ang kanyang lakas ay malayo pa sa kanyang pinakamataas. Gayunpaman, sa kanyang henyo na paglilinang, ilang sandali lamang bago niya mabawi ang kanyang lakas. Sa harap ni Terius sa kanyang pinakamataas na estado, maging ang kanyang lolo, si Donnie, ay kailangang sumuko, lalo pa si Terry. Sa orihinal, sa unti-unting pagsasama-sama ng kanyang posisyon bilang pinakamatandang young master, nadama ni Terry na madali nang makuha si Teresa, ang magandang hipag na ito. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na sa isang pangungusap mula sa langit, lahat ng pag-asa ay natatakan. Ang matandang bagay na ito na hindi mamamatay. Ngunit gayunpaman, si Terry ay hindi nang ahas na kamuhian si Titus, ito ay walang silbi. Wala sila sa parehong antas, at kung talagang asar siya sa kanya, maaaring patayin siya ni Titus na kasing dali ng pagdurog ng langgam. Ang tanging taong kinasusuklaman niya ay si Terence, na nagpagaling kay Titus. Bahagyang ngumiti si Terence nang maramdaman niya ang malamig at galit na mga mata ni Terry. Para sa kanya, hanggat hindi gumagamit si Terry ng mga panlilinlang na pamamaraan sa anghel, hindi siya tunay na banta. Malayo ang kanyang lakas sa kanyang namatay na pinsan na si Bradley, kaya ano ang ipinaglalaban ng lalaking ito sa kanya? Sa kabilang banda, si Donnie, na kara-rating lang, ay tumingin ng malalim sa apo. Narinig niya ang tungkol sa kamakailang pang-aapi ni Terry kay Teresa, ngunit wala siyang balak na pigilan ito. Sa anumang kaso, pinapakasalan niya sina Teresa at Bradley sa dilim para maghayganti sa Teresa. Hindi naman big deal kahit ibigay niya ito sa isa pa niyang apo ngayon. Gayunpaman, sa nakaraan, ito ay isang bagay lamang ng mga salita. Ngayong inihayag na ni Titus sa publiko na susuportahan niya si Teresa, hindi agad nakakilos si Donnie. Pagkatapos ng lahat, naroon ang alamat ng paghamak ni Terius sa lahat ng mga bayani. Ano man ang mangyari, siya, si Donnie, ay kailangang mag-isip ng mabuti. Kahit papaano, bago niya makita ang tunay na lakas ni Terius, hindi siya basta-basta nahuhulog sa maalamat na figurang ito. Sa pag-iisip nito, agad na nagtungo si Donnie upang batiin siya ng may mukha na puno ng kagalakan. Elder Terius, ang iyong paggaling ay parang isang dragon na pumapasok sa dagat o isang tigre na bumalik sa kagubatan. Ilang sandali na lamang bago mo mabawi ang iyong dating kaluwalhatian. Talagang karapat-dapat itong ipagdiwang. Ngumiti si Terius. Vice Pavilion Master Zing, sobra mo akong pinupuri. Marangal man ako o hindi, nakaraan na lang iyon. Para sa akin, sinimulan ko ang lahat mula sa simula. Sa sandaling ito, dumating sina Jerry at Jonas mula sa malayo. Nakita sila ni Donnie at sinabing, "Munting How, ang paggaling ni Kuya Terius ay napakasayang bagay. Bakit hindi ka agad mag-isip ng paraan para sabihin kay Hallmaster Zhang? Ito ay isang pagsubok." Si Donnie ay hindi kailanman naging handang sumailalim sa sinuman, ngunit wala man lang siyang lakas ng loob na labanan si Zhang Liju, lalo pa ang kakayahan. Ang tanging pagkakataon na maaari niyang samantalahin ay wala si Zhang Liju. Ngunit kahit na, siya ay naglakas loob lamang na maglaro ng ilang maliliit na trick. Natatakot siya na ang mga rehistradong disipulong ito ay may lihim na paraan para makipag-ugnayan kay Zhang Liju. Kung hindi, kung siya ay nahuli ni Zhang Liju, siya ay patay na. Walang pag-aalinlangan na sumagot si Jerry, "Mailap si Vice Head Zing, ang aking Panginoon, ang Divine Dragon. Hindi magiging madali ang paghahanap sa kanya. Gayunpaman, gagawin ko ang aking makakaya upang maipadala ang balita." Natural na babalik siya kapag natanggap niya ito. Tumango si Donnie at tumingin kay Terence, "This must be about Carrie Linford, right? Dahil napagaling mo na ang mga sugat ng ating nakatatandang Miller, ikaw ang dakilang benefactor ng aming PhilHall."
Kung mayroon kang anumang mga kahilingan, talagang hindi namin tatalikuran ang aming responsibilidad. Ang mga salita ay mapusok, ngunit naririnig ni Terence ang walang kwentang tono sa kanila. Napangiti siya ng mahina, kung may ganoong pangangailangan sa hinaharap, tiyak na hindi ako magiging magalang. Gayunpaman, isa lang akong rogue cultivator ngayon. Ang pagsunod sa Senior Collins ay isa ng bihirang pag-aaral at karanasan para sa akin. Ganun ba? Ang makapagpagaling ng nakamamatay na karamdaman tulad ng nakatatandang Miller, kung ito ay mabalitaan, ito ay magiging isang makayanang pangyayari. Hindi ka ba masyadong mahinhin sa iyong mga salita, Apothecary Linford? Pinaikit ni Donnie ang kanyang mga mata at sinabing may peking paghanga. I wouldn't dare. Nagsasabi lang ako ng totoo. May gusto talaga akong matutunan kay Senior Collins. Walang pakialam na sabi ni Terence. Pinalaki ni Donnie si Terence pagkatapos marinig iyon. Ang taong ito ay mukhang normal at hindi kapani-paniwalang bata, hindi siya mukhang isang malakas na apothecary sa lahat. Sa nakikita ni Donnie, malamang na si Terence na ito ang may race eta para gamutin ang mga sugat ni Titus, at iyon ay kung paano niya ito napagaling. Kung ang kanyang mga kasanayang medikal ay kasing husay ni Zhang Liju, sikat na sana siya sa 5 isla, at hindi na niya kailangang matuto kay Jonas. Hindi siya makapangyarihang tao. Matapos ang konklusyong ito, hindi na inilagay ni Donnie si Terence sa kanyang mga mata. Hindi siya mapakali na bigyang pansin ang bansang bumpkin na ito na sumulpat ng wala saan. He said faintly, "Kung ganoon, Xiao Collins, please take care of this pharmacist Lin for me. Take him to express my gratitude. May gagawin pa ako, kaya hindi na kita sasamahan. Iyong iba, huwag kayong magsiksikan dito. Hindi ba kailangan mong magtrabaho?" Dahil doon, inilagay ni Donnie ang kanyang mga kamay sa likod na parang eksperto at umalis kasama si Terry. Nagkalat din ang iba pang mga alagad ng Alchemy Hall. Hey! Medyo bongga ang matandang ito. Nagkatinginan sina Terence at Titus, puno ng panunuya ang kanilang mga mata. Matagal na siyang nasa Sky Class Island, at marami na siyang nakitang malalaking kuha, maging si Truett mula sa North Island, o si Terius sa kanyang harapan. Natural lang na sapat ang kanilang mga aura para igalang sila ng mga tao. Tanging ang Visol leader na ito na si Zing ang may ginaong hangin na inilagay niya, at saan man siya magpunta, palagi siyang kumikilos na parang kontrabida, at talagang hindi makapagsalita ang mga tao. Dahil nagsalita na ang Master, Elder Terius, Terence, lalabas ba tayo para kumain? Tumawa si Jerry. Mabuti naman. Naisipan ko lang na maglakad-lakad. Terence, sa labas tayo maghanap ng pwesto. Tumango si Terius at ngumiti. Then let's go to the Five Elements Chamber of Commerce. Walang masyadong tao sa paligid, so we can talk without worry. Iminungkahi ni Jonas. Iniisip niya na tiyak na isasama nila si Bradley kung lalabas sila para sa hapunan. Bagamat kapatid ni Titus si Bradley, at walang magsasabi ng kahit ano kung isasama nila siya sa hapunan, hindi pa rin mailantad ang relasyon niya kay Terence. Kailangan pa rin nilang mag-ingat. 4,116. Si Terence at ang iba ay walang pakialam, inihanda na nila ang sasakyan at lumabas. Sa kabilang banda, pagkatapos dalhin ni Donnie si Terry sa isang liblib na lugar na walang tao sa paligid, bigla siyang huminto at sinabi sa marangal na tono, "Terry, may naiisip ka ba tungkol kay Therese?" Nagulat si Terry at namutla ang mukha. Isang malaking krimen ang pagnanasa sa kanyang kapatid na lalaki at hipag. Mabilis siyang humingi ng awa, "Lolo, alam kong mali ako. Nabulag lang ako saglit sa kasakiman. Hindi na ako mangangahas na uulitin pa." "You don't dare. Why wouldn't he dare? Since I've chosen you as my successor, lahat ng ito ay magiging sayo in the future." Babae lang siya, ano ang dapat katakutin? Nagiba ang tono ni Donnie. "Ah! Lolo, anong ibig mong sabihin?" Natigilan si Terry. "Hindi mo ba naiintindihan? Ikaw ang apo ko. Kahit na interesado ka kay Teresa o hindi, hindi kita pipigilan." Sabi ni Donnie habang tinatapik ang balikat nito. Tuwang-tuwa si Terry nang marinig niya ito.
Talagang hindi niya inaasahan na ganoon ang ugali ni Donnie. Gayunpaman, pagkatapos na pag-isipan ito ng mabuti, ang lakas ay hari sa mundo ng paglilinang. Mamanahin niya ang big shot ng pamilya Zing sa hinaharap. Pinagnanasaan lang nito ang isang Teresa. Parang hindi naman big deal. Gayunpaman, huwag mo siyang guluhin pansamantala. Ang Titus na iyon ay isang malupit at maligalig na pag-iral sa gitnang isla noon. Hindi ka maaaring kumilos ng padalos-dalos bago mo malaman kung ganap na bang nakabawi ang kanyang lakas. Tungkol naman kay Teresa, gagawa ako ng paraan upang matupad ang iyong hiling mamaya. Naiintindihan mo ba? Paalala ni Donnie. Oo, apo, naiintindihan ko. Sa hinaharap, susundin ko ang utos ni Lolo. Paulit-ulit na tumango si Terry, tuwang-tuwa. Si Terence at ang iba ay magkasamang nakaupo sa isang tahimik na silid ng 5 elemento ng Chamber of Commerce. Dahil walang mga tagalabas, maaaring maupo si Terence kasama si Terius nang walang pag-aalala. Sa kabilang panig niya ay si Terius, at sa tapat niya ay sina Jerry at Jonas. Gusto ni Terence na tawagan si Milky, ngunit natagpuan niya ito sa closed-door cultivation nang maglakad siya papunta sa pinto. Ayaw niyang istorbohin siya. Ang mga taong ito ay nandito pa rin, kaya maaari niyang ipakilala ang mga ito mamaya. Nakahanda na ang pagkain at alak, at itinaas ni Terius ang kanyang baso kay Terence. Terence Lil, bro, dahil partner kayo ng kapatid ko, tatawagin kitang Lil, bro. Kuya Terius, ikaw ang aking senior, hindi ako karapat-dapat sa titulong iyon. Tumalon si Terence. Kung sasabihin kong karapat-dapat ka, karapat-dapat ka. Si Tito ay kumala sa kanyang kamay nang walang pasubali. Pinapagaling mo ang aking sakit sa terminal. May utang na loob ako. Kung wala ka, magiging isang cripple pa rin ako. Kaya, ang malaking kapatid ay gumaling ngayon dahil sa Teresa. Nakangiting tumango si Terence, hindi na nagsalita pa. Pagkatapos ng lahat, ang mundo ng pagsasanay na iginagalang ang malakas na edad ay hindi mahalaga, lakas at kakayahan. Sa oras na ito, itinaas din ni Jonas ang kanyang baso at nag-toast kay Terence, na nagkukunwaring nagrereklamo. Speaking of which, Hero Linford, hindi ka talaga mabait. Mayroon kang napakatalino na medikal na kasanayan, ngunit wala kang sinabi sa amin. Nag-alala kami sa'yo nang wala lang. Tama, Terence, talagang niloko mo kami. Tumawa si Jerry. Hindi napigilan ni Terence na mapangiti, palagi akong nakakaalam ng gamot, alam ko ito mula noong ako ay nasa karaniwang mundo. Kaya lang hindi ko nakita ang injury ni Terius bro noon, kaya hindi ako confident. Naglakas loob lang akong subukan ito pagkatapos kong makita ito. Hindi ko sinasadyang itago ito sa inyong dalawa. Oh! Hindi nyo ba alam na malalim ang medical skills ni Terence Lil bro? Saka bakit mo siya pinagamot sa mga sugat ko? Nagulat si Terius. Nagkatinginan sina Jonas at Jerry at nagpaliwanag, Sky Elder, ang batang bayani na si Lynn ay pumunta lang sa pill hall para makita si Teresa. Kung tungkol naman sa medicine master na gumagamot sa iyo, isa lang itong dahilan. Sino ang nakakaalam na siya talaga ang makakapagpagaling sa iyo? Tumawa si Terius at tinapik ang balikat ni Terence, ito ang tadhana. Halika, alang-alang sa kapalaran, mag-toast tayo. Ang ihilan sa kanila ay magkaibigan, at sila ay nagtipon upang uminom at magkwentuhan. Natural, sila ay nasa mataas na espiritu at nagkaroon ng magandang oras. Ngunit nang halos matapos na sila, nag-alala si Terence, ang Terry na iyon ay nagbabalak laban kay Sister Teresa. Medyo nag-aalala ako na hayaan si Sister Teresa na manatili sa pill hall ng ganito. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Si Teresa ang aking nakababatang kapatid na babae. Kahit gaano katapang ang brat na iyon, hindi siya mangangahas na gumawa ng anuman. Tinapik ni Terius ang kanyang dibdib at sinabi. Madaling umiwas sa isang bukas na sibat, ngunit mahirap na ipagtanggol laban sa isang palaso sa dilim. Ang taong ito ay halatang isang masamang kontrabida. Kasama mo, kapatid na Miller, natural na hindi siya maglalakas loob na lumabas sa bukas, ngunit natatakot ako na maglaro siya ng ilang mga trick. Sabi ni Terence, umiling-iling. Tama.
Si Terry ay isang napakasaklap na tao. Noong nabubuhay pa si Bradley, hindi siya nang ahas na maging masyadong mayabang, ngunit madalas siyang gumawa ng ilang kaawa-awang mga bagay. Ngayong nasa kanya ang suporta ni Donnie, dapat tayong mag-ingat. Tumango si Jerry bilang pagsang-ayon. Sa sinabi nito, si Titus ay inilagay sa isang mahirap na posisyon. Bagamat na pagmamasdan niya ang makalangit na aura, hindi niya ito mapapansin sa lahat ng oras. Kung tutuusin, kagagaling lang niya sa kanyang mga sugat at kailangan niya ng oras para mabawi ang kanyang lakas. Hindi siya maaaring nasa labas sa lahat ng oras. Sa mukha ni Kuya Terius, maaari mo bang ilabas si Shaoling upang magtatag ng sarili niyang sekta? Kahit papaano, hindi kailangang manatili sa PhilHall ang batang si June. Biglang Shaoling or Brother Ford. Ngayong wala si Zhang Lijiu, masasabing may kapangyarihan si Donnie na takpan ang langit gamit ang isang kamay sa PhilHall. Kahit na sabihin ni Tian Dao na paprotektahan niya si Teresa, hindi miyembro ng PhilHall si Tian Dao. Kung talagang gustong gawin ni Donnie ang isang bagay, ang mga salita ng isang tagalabas ay maaaring hindi kinakailangang maging kapaki-pakinabang. Ang pinakamahusay na paraan ay natural na paalisin si Teresa sa PhilHall sa lalong madaling panahon. Hanggat makakalabas siya at makapagtatag ng sariling sekta, walang magagawa si Donnie. Bukod dito, kung may nangyari talaga sa oras na iyon, maaari ding direktang makialam si Terius nang walang anumang pag-aalinlangan. Hindi dapat problema yan. Dahil kapatid ko si Teresa, kahit ang matandang si Donnie na iyon ay hindi maglalakas loob na magsalita kung ilalabas ko siya. Hintayin mo na lang ang magandang balita ko, Terence Lilbro. Sabi ni Terius pagkatapos ng ilang pag-iisip. Si Terius ay isang taong matulin at mapagpasyang aksyon. Pagkatapos magdesisyon, dinala niya agad si Teresa pabalik sa PhilHall. Pagkatapos ng lahat, siya ay gumagawa ng mga desisyon para sa Teresa. Kahit na humarap si Terius, si Teresa mismo ay kailangan pa ring bumalik at ipahayag ang kanyang posisyon. Medyo confident ang kuya niyang ito. Napabuntong hininga si Terence. Kung ibang tao iyon, kailangan nilang maging handa sa pag-iisip at mag-atubiling harapin si Donnie, ang vice head ng PhilHall. Ang dahilan kung bakit naglakas loob si Terius na magmadali ay dahil mismo sa kanyang malakas na lakas. Sa yugtong ito, kahit na hindi pa ganap na nakabawi ang kanyang lakas, isa pa rin siyang maalamat na figure na maaaring maging Deputy Island Master ng Nakajima. Ang isang Donnie lamang ay malamang na hindi katumbas ng kanyang pansin. 4,117. Umalis si Titus kasama si Teresa, habang si Jerry at Jonas ay patuloy na naghahanda para sa auction. Naiwang mag-isa si Terence, at bumalik siya sa kanyang silid. Nang maramdaman ang pagbabalik ni Terence, agad na tumigil si Milky sa paglilinang at lumapit sa kanya, "Kumusta si Teresa?" "Milky, huwag kang mag-alala, maayos ang lahat." Ngumiti si Terence at sinabi sa kanya ang lahat ng nangyari sa nakalipas na 2 araw. Pagkatapos makinig, hindi nagseselo si Milky. Sa halip, taos puso niyang inisip si Teresa, kung talagang makakaalis si Teresa sa PhilHall, maganda iyon. Nandyan si Donnie sa itaas para sugpuin siya, at si Terry sa ibaba para guluhin siya. Ang PhilHall ay naging lugar na ng kaguluhan para sa kanya. Kung magpapatuloy siya roon, may mangyayari mamaya o huli. Tama. Kaya ko naman pinausap si Kuya Terius tungkol dito. Tumango si Terence bilang pagsang-ayon. Tumingin siya kay Milky pataas at pababa, at biglang may naisip. Kung talagang makakalabas si Teresa at magtayo ng sarili niyang sekta, magandang pagpipilian na hayaan siyang makasama si Milky. Pagkatapos ng lahat, ayon sa kanyang naunang pagsasaalang-alang, magiging isang napakahirap na bagay na ibalik si Milky sa North Island. At mula sa pagganap ni Milky, hindi niya tinanggihan ang Teresa. Dapat magkasundo ang dalawang babae. Gayunpaman, ito ay isang biglaang naisip.
Hindi pa ito mature at hindi niya alam kung paano ito gagawin. At saka, hindi niya alam kung matagumpay na makakatakas si Teresa. Sa yugtong ito ay isang pag-iisip lamang sa kanyang isipan at hindi ito sinabi ni Terence ng malakas. Gayunpaman, ang hindi inaasahan ni Terence ay ang kahusayan ng Titus ay napakataas. Kakausap lang niya kay Milky, hindi pa man lang kumukulimlim ang langit, bumalik na si Titus kasama si Teresa. Nang bumukas ang pinto, nagkataong nagkita sina Teresa at Milky, at bigla silang napabuntong hininga. Bago ito, ang dalawa sa kanila ay na-teleport sa Nakajima mula sa sekular na mundo. Kilala nila ang isa't isa, ngunit hindi sila masyadong pamilyar sa isa't isa, at wala rin silang nakikitang pakikipag-ugnayan. Ngunit ngayon, silang dalawa ay magkasama dahil kay Terence, at ang muling pagkikita ay parang isang muling pagsasama ng magkapatid. Ang mga karanasan ng dalawang babae ay puno ng tagumpay at kabiguan mula nang sila ay dumating sa Sky Class Island, lalo pa noong sila ay nasa mortal na mundo. Ang isa ay pinilit ng isang tao sa Peel Hall, at ang isa ay nabuli sa Snow Sword Sect. Pareho silang nasa iisang bangka. Dahil kay Terence, magkahawak kamay ang dalawang babae at nag-usap tungkol sa kanilang mga karanasan sa Sky Class Island. Nagkaroon sila ng isang karaniwang wika, at ang kanilang relasyon ay mabilis na naging mas malapit. Ilang sandali pa, magkapatid na ang dalawang babae, at sobrang saya nila. Terence Lil Bro, sobrang swerte mo na makakasama ka ng dalawang tao, kainggitan ka ng lahat. Si Terius, na nanonood ng eksenang ito, ay tumawa at nangaasar. Siya ay kapatid ni Teresa, ngunit ang Sky Class Island ay hindi katulad ng karaniwang mundo. Basta malakas siya, normal lang sa kanya ang maraming babae sa paligid niya. Hindi siya magiging malungkot dahil lang may ibang babae si Terence. Sa kabaligtaran, sa mga taong tulad niya at Jerry, magiging kakaiba kung ang isang henyo na tulad ni Terence ay may isang partner lang. Teresa man o Milky, pareho silang walang kapantay na kagandahan. Para kay Terence na magawa nilang mahulog ang dalawa sa kanya, ito ay talagang isang pagpapala. Maging si Titus, na isang baliw sa cultivation na tumugis sa makalangit na daw, ay hindi napigil ang mapabuntong hininga. Ang hindi niya alam ay ang iba pang babaeng kaibigan ni Terence ay kasing ganda ng dalawang babae. Kapag silang lahat ay magkasama, siya ay magiging isang tunay na nagwagi sa buhay. Ang swerte ko na nakilala ko sila sa buhay na ito. Tiningnan ni Terence ang nakakaaliw na eksena at emosyonal na tumango. Hindi niya akalain na magkakasundo ang dalawang dalaga, pero nahulaan niya na close silang dalawa dahil sa kanilang mga personalidad, pero may isa pang dahilan nag-aalala sila sa kanyang nararamdaman. Kung tutusin, sa pananaw ni Terence, kung nag-aaway pa silang dalawa sa ganitong sitwasyon, sasakit ang ulo niya. Haha, pero Terence Lil Bro, may sasabihin ako nakakainggit, pero hindi pwedeng magselos ka lang sa mag-asawa at hindi sa immortal, at huwag kang magpapabaya sa training mo. Nagbabala si Terius. Ang nayo ng mga dilag ay libingan ng isang bayani. Mayroong hindi mabilang na mga henyo sa buong panahon na sinayang ang kanilang mga talento sa nayo ng mga dilag, sa kalaunan ay naging mga ordinaryong tao. Tunay na itinuring ni Titus daw si Terence bilang isa sa kanya, at ayaw niyang makitang mangyari ang trahedyang ito kay Terence. Huwag kang mag-alala, Kuya Terius. Alam kong hari ang lakas na iyon. Kung hindi ako sapat, hindi ko sila mapoprotektahan kahit gaano pa karami ang mga kagandahan ko. Kaya, hindi sila hadlang sa aking paglilinang. Sa halip, sila ang nagtutulak na nagpapanatili sa akin sa pagsulong. Nakangiting sabi ni Terence. Totoo iyon. Totoo ang kasabihang, femme fatale. Ang kanilang walang katulad na kagandahan ay maaaring maging kapalaran mo, ngunit ganoon din sila Terry. Palagi silang magkakagulo. Tanging lakas lamang ang tunay na makakapagprotekta sa kanila. Tumango si Terius. By the way, Kuya Terius, paano ka nakarating ng ganoon kabilis? Naayos mo na ba ang panig ni Donnie? Tanong ni Terence. Oo naman. Kung ako, ang iyong kuya, ang personal na kikilos, paanong ang matandang fogey na si Donnie na iyon ay maglalakas loob na tumanggi? Tawa ng tawa si Titus. I've already seen it.
That fellow is a typical bully who fears the strong. Kung hihinaan ko ang boses ko at makikipag-ayo sa kanya, baka pagsamantalahan lang niya ako. Pero sa pagkakataong ito, nang pumunta ako at sinabi sa kanya na kapatid ko si Teresa, gusto ko siyang kunin at magtayo ng sariling sekta. Guess what he did? Anong problema? Nagtataka na tanong ni Terence. Ang matandang iyon ay natakot sa akin sa lugar. Matagal niya itong hinawakan bago pa man sinabi na dahil ito ang bagay na pamilya ni Elder Terius, natural na lang na magdesisyon ka. Haha, iniisip ko lang ang tungkol sa pangit na mapait na mukha na nagpatawa sa akin. Tumawa si Terius. Ang Vice Clan Master na si Zing na iyon ay maaaring hindi maisip ang iyong lakas pansamantala, kapatid na Miller, at hindi siya nangangahas na makipagtalo sa iyo ng padalos-dalos, ang maalamat na Vice Island Master ng Nakajima. Puno siya ng mga pukana at intriga, ngunit wala siyang lakas ng loob na makipagtalo sa iyo, kaya maaari lamang siyang sumuko. Ngumiti si Terence. Minsan lang niya itong nakilala, ngunit masasabi ni Terence na ang isang tulad ni Donnie ay hindi isang purong master tulad ng sektang Titus. Siya ay higit na katulad ng isang makasalanang tao na sanay maglaro ng kapangyarihan. Habang nabubuhay siya, nagiging mas matapang siya. Hindi naman kakaiba para sa kanya na matakot sa pangalan ng sektang Titus. 4,118. Matagal nang nawala ng ganang mag-improve ang isang matandang tulad ni Donnie. Dito lang siya makakahinto. Wala nang posibilidad na umaban pa siya. Kahit hindi pa ako nakakabawi ng lakas, hindi ko na kailangang seryosohin ang isang mahinang katulad niya. Napaawang ang bibig ni Terius habang nagsasalita. Hindi pa rin naitago ng kanyang mga salita ang pagmamataas at pagmamalabos na taglay niya nang duminahin niya ang Sky Class Island. Hehe, pero ang ganitong klaseng tao ay walang magawang tama, pero magaling siyang manira. Kahit hindi siya maging malaking problema, banta pa rin siya. Kuya Terius, mas mabuting mag-ingat ka ng konti. Paalala ni Terence. Huwag kang mag-alala, Terence Lil Bro. Alam ko ang ginagawa ko, walang pakialam na ngumiti si Terius. Napalingon siya sa dalawang babae na may intimate conversation at nagtanong, nga pala, paano mo sila balak ayusin? Mananatili ka ba sa 5 Elements Chamber of Commerce magpakailanman? Ang 5 elementong Chamber of Commerce ay nasa ilalim ng proteksyon ni Jonas, kaya hindi imposible para kay Terence na magpatuloy sa pananatili dito. Gayunpaman, masasabi ni Titus na hindi estilo ni Terence ang umasa sa iba. Bukod pa rito, bahagi pa rin ng PhilHall ang 5 Elements Chamber of Commerce, at salungat ito sa orihinal na intensyon ng Teresa na magtayo ng sarili niyang sekta. I'm also thinking about this. May magandang suggestion ka ba Kuya Terius? Tanong ni Terence. Kung gusto mo silang dalhin sa gitnang isla, dalawa lang ang mapagpipilian. Ang isa ay sumali sa isang sekta, at ang isa ay ang magtayo ng sarili mong sekta. Pero hindi mo man lang isinasaalang-alang ang PhilHall. Sa tingin ko wala kang balak sumali sa isang sekta, tama ba? Tanong ni Terius. Siyempre, sina Teresa at Milky ay binubuli at inapi sa kani-kanilang mga sekta. Kung sasali sila sa ibang sekta, mahirap ay garantiya na hindi na mauulit ang ganitong bagay. Kaya ang huli lang ang mapipili ko. Tumango si Terence. Kung ganoon, Terence Lil, bro, maaari mong isaalang-alang ang pagsisimula ng isang maliit na negosyo. Mahirap para sa mga normal na tao na itatag ang kanilang sarili sa gitnang isla, ngunit mayroon kang US na sumusuporta sa iyo, kaya hindi ka walang background. Kung ito ay isang maliit na negosyo lamang, hindi ito dapat maging isang problema para sa iyo upang makakuha ng isang foothold. Mungkahi ni Terius. Posible iyan. Nagliwanag ang mga mata ni Terence, hindi lamang niya magagawang patahimikin ang dalawang babae, ngunit makakakuha din siya ng ilang espiritual na jade, na pumatay ng 2 ibon gamit ang isang bato. He pinched his chin and pondered, pero, anong klaseng negosyo ang dapat kong gawin? Ang 2 pinakatanyag na produkto sa Sky Class Island ay mga table tas at likas na kayamanan. Ang huli ay nakasalalay sa ruta ng supply, at hindi ito madaling makarating sa tamang track sa isang maikling panahon.
Ang mga table tasks sa kabilang banda ay tiyak na maikling supply. At si Teresa ay nangyayari na maging isang refiner, kaya kung kailangan mo ito, maaari mo itong makuha mula sa Collins. Sa palagay ko ito ay isang mabuting paraan. Sinuri ni Terius para sa kanya. Ang dahilan kung bakit ang Philhall ng Nakajima ay maaaring magkaroon ng ganoong transcendent na posisyon at kung bakit ang 5 elemento na Chamber of Commerce ay maaaring maupo ng matatag sa trono ng Merchant Union ay dahil sa malaking impluensya ng Elixir. Kung titingnan ang 5 malalaking isla ng Sky Class, ito ay isang mas maaasahang hard currency kaysa sa espiritual na Jade. Walang magrereklamo tungkol sa pagkakaroon ng napakaraming elixir, lalo na ang mga dekalidad. Kung ganoon, makakapagbukas talaga tayo ng tindahan na dalubhasa sa pagbebenta ng mga medicinal pills. Habang pinag-iisipan ito ni Terence, mas naramdaman niyang maaasahan ang kalsadang ito. Kung talagang gusto niya itong iDrive, hindi na niya kailangan pang pumunta sa Jonas para bumili nito. Hindi lang si Teresa ang isang elixir master, si Terence mismo ay isang elixir master din, at ang kalidad ng elixir ay magiging top-notch. Pagdating ng oras, kukunin niya si Teresa na gumawa ng ilang karaniwang elixir, at si Terence mismo ang gagawa ng ilang top quality na elixir para sa palabas. Dapat sapat ito para sa shop. Narinig ni na Teresa at Milky ang pag-uusap ni na Terence at Terius at lumapit sila, tumango bilang pagsang-ayon, sure, sabay tayong magbukas ng elixir store. Magandang ideya yan. Since pareho kayong magkasundo, then it's decided. Si Terence ay hindi isa na mag-drag ng mga bagay-bagay, at agad siyang nagdesisyon. Gayunpaman, kung gusto mong magbukas ng isang elixir store, ang unang bagay na kailangan mong lutisin ay ang problema sa storefront. Ang lokasyon ng isang tindahan ay kadalasang direktang tinutukoy ang antas ng negosyo. Gayunpaman, sa nangingibabaw na Nakajima, kasing hirap ng pag-akyat sa langit para sa mga ordinaryong tao na makakuha ng tindahan sa magandang lokasyon. Kung wala silang matibay na background at bakang, puro wishful thinking lang. Walang problema ang tindahan, hihingi ako ng tulong sa isang matandang kaibigan. Isang salita lang Terence Lilbro, kailangan mo munang maghanap ng magandang lokasyon. Tinapik ni Terius ang kanyang dibdib at sinabing, siya ang Deputy Island Master ng Nakajima. Kahit na siya ay nasugatan sa loob ng maraming taon, nandoon pa rin ang kanyang impluensya. Bukod dito, gumaling na ang kanyang mga sugat. Kakabalik lang nina Jerry at Jonas mula sa trabaho, at pumayag sila sa ideya ni Terence na magbukas ng isang elixir store. Hero Linford, hindi mo na kailangang maghanap ng lokasyon. May ready-made shop ako. Biglang sabi ni Jonas. Isang handa na tindahan. Nagulat si Terence at ang iba pa, Senior Collins, ayaw mong buksan ko ito sa 5 elemento ng Chamber of Commerce, di ba? Paano ito posible? Sa impluensya ng 5 elemento ng Chamber of Commerce, Hero Linford, hindi ka makakaakit ng maraming customer kahit nabuksan mo ito sa kalye na ito, lalo na dito. Umiling si Jonas at tumawa. Ang 5 elemento ng Chamber of Commerce ay may suporta ng Central Island Philhall, at ito ang hindi mapag-aalinlangan ng numero 1 Chamber of Commerce sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa negosyo ng tableta. Kung talagang pinalawak ni Terence ang kanyang negosyo sa tableta sa tabi nito, malamang na wala siyang anumang negosyo. Saan ang lugar na iyon? Tanong ni Terence. Hindi naman masyadong malayo ang tindahan dito, 4 na kalye lang ang layo. Bagamat hindi masyadong maunlad ang lokasyon, medyo maganda pa rin. Paliwanag ni Jonas, ito ay isang tindahan ng armas, ngunit dahil sa mahinang pamamahala, ang amo ay hindi makatipid. Ilang beses ko na siyang nakilala, kaya't nais kong bilhin ito at magbukas ng isang maliit na klinika. Gayunpaman, naging abala ako sa paghahanda para sa auction at wala akong oras upang alagaan ito. Ngayon, maaari kong hilingin sa kanya na ilipat ito sa iyo. Ito. Hindi ba ito nagnanakaw ng kagandahan ng isang tao? Nag-alinlangan si Terence. Hoy, Hero Linford, masyado kang nag-o-overthink. I'm the deputy manager of the 5 Elements Chamber of Commerce after all. Ang pagbubukas ng medical hall ay personal ko lang na libangan. This idea was just on a whim.
If I really did it, I'd have to think about if people would chismis about me. Ikinawi ni Jonas ang kanyang kamay at tumawa. Terence, hindi mo na kailangan pang mag-alinlangan, wala siyang oras na magbukas ng maliit na klinik. Mas mabuting huwag na lang hayaang dumaloy ang benepisyo sa larangan ng ibang tao. Walang pakialam sa business ang junior brother ko na si Collins, pero dahil lang sa hindi siya interesado. Mataas ang standards niya pagdating sa pagnenegosyo, and even master his eye. If it can catch him in front of. Nakangiting sabi ni Jerry. 4,119. Dahil iyon ang kaso, pagkatapos ay kailangan kong pasalamatan ang parehong mga nakatatanda. Sabi ni Terence na waling pag-aalinlangan. Hindi pa huli ang lahat. Bakit hindi tayo pumunta at tingnan ang shop? Mungkahi ni Jonas. Yan ang iniisip ko. Tuwang-tuwang tumango si Terence at lumingon sa babala. Milky, Brother Ford, kayong dalawa ay maaaring manatili dito at makipag-usap. Babalik tayo agad. Sige, sabi niya. Sina Milky at Teresa ay magkasabay na sumang-ayon. Ni isa sa kanila ay hindi angkop na ipakita ang kanilang mga mukha sa publiko, lalo na si Milky, na dati ay pinaghahanap sa mga lansangan, kaya't mas nahirapan siyang lumabas. Agad na umalis si Terence at ang iba pa, at dinala sila ni Jonas sa tindahan na kanilang napili. Ito ay tulad ng sinabi niya, ang locusyong ito ay medyo mas masahol pa kaysa sa 5 elemento ng Chamber of Commerce, ngunit ito ay napakasikip pa rin. Ang tanging pinagsisisihan ay ang tindahan ay hindi masyadong malaki, ngunit si Terence ay nagpaplano lamang na magpatakbo ng isang maliit na negosyo kasama ang mga babae. Mahirap pangasiwaan ang isang malaking tindahan, ngunit sapat na ito para sa kanila. Pagkatapos tumingin sa paligid, si Terence ay nasiyahan at nagpasya na bilhin ito sa lugar. Dahil sa tulong ni Jonas, ang orihinal na may-ari ay hindi humingi ng mataas na presyo ng paglipat, ngunit nagbigay ng napakababang presyo ng pakikipagkaibigan. Gayunpaman, nagkakahalaga pa rin ito ng 10,000 espiritual na jade. Gusto ni Jonas na bayaran din si Terence. Ang 10,000 espiritual na jade ay isang astronomical figure sa mga normal na tao, ngunit bilang assistant manager ng 5 elemento ng Chamber of Commerce, ang dami ng spiritual jades na ito ay walang halaga sa kanya. Hindi niya inaasahan na kukuha si Terence ng isang spiritual jade card at magbabayad on the spot ng walang pag-aalinlangan. Saglit na ikinagulat ng lahat ang eksenang ito. Alam na nila na si Terence ay isang disipulo ng isa sa 3 pavilion, ngunit sinong mag-aakala na ang isang disipulo lamang ng isa sa 3 pavilion ay magkakaroon ng napakaraming spirit jade. Si Terius lang ang tumawa habang tinatapik ang balikat ni Terence. Si Terence ay isang hindi pangkaraniwang tao, kung tutuusin. Pagkatapos magpasya sa shop, ang susunod na gagawin ay maghanap ng magre-renovate at baguhin ito sa istilong angkop para sa Elixir Store. Ang bagay na ito ay inilaan ni Jonas. Bilang deputy manager ng 5 elemento Chamber of Commerce, siya lang ang may karanasan sa mga taong naruroon. Siya ang pinakaangkop na tao upang mag-alaga nito. Ang pagsasaayos ay tatagal ng hindi bababa sa 3 araw, at magagamit ni Terence ang oras na iyon upang ihanda ang mga table tasks. Bagamat sinabi ni Jonas na maibibigay niya siya sa mababang presyo, ayaw ni Terence na masira ang kanyang reputasyon at prinsipyo dahil sa kanya. Dagdag pa rito, sina Terence at Teresa ay 2 tagapagpino rito. Hindi nila kailangan ng mga ready-made na table tasks, kailangan lang nila ng mga handa na sangkap. Para dito, kailangan lang magtanong ni Jerry sa Pill Hall at madali niya itong makuha. Pagkaalis ng lahat, bumalik si Terence sa kanyang silid. Lumapit sa kanya sina Teresa at Milky at tinanong, paano na? Tama ba ang tindahan? Napakagaling. Nakabili na ako. Tama, kamusta ang husay mo, Flamey? Tumango si Terence. Sa aking kasalukuyang antas, nakakagawa lang ako ng mga pang-4 na baitang na table task sa pinakamaraming. Maaari kong masiguro ang antas ng tagumpay, ngunit hindi ko magagarantiyahan ang kulay. Gayunpaman, maaari akong gumawa ng pangatlong baitang at mas mababa sa mga table tasks nang walang anumang problema. Sagot ni Teresa. Natahimik sandali si Terence.
Sinabi sa kanya ni Jonas na walang bibili ng anumang mga table tasks sa ibaba ng 3 antas sa merkado. Sikat dito ang level 4 at level 5 na mga table tasks, at kahit na level 6 at level 7 na mga table tasks ay available. Kung gusto mong magbukas ng pill shop na maaaring makipagkompetensya, kailangan mong magbenta ng kahit level 3 na pill. Ito ang pinakahuling linya. Paano ito, Munting Jun? Ikaw na ang bahala sa pagpino ng pangatlo at pang-apat na ranggo ng mga table tasks, at ako naman ang bahala sa pagpino ng mga pang-apat na ranggo na pills at pataas. Sa 3 araw na ito, susubukan nating pinuhin ang pinakamaraming pills hanggat maaari. Nagpa siya si Terence. Hanggang ngayon, ang pinakamataas na antas na matagumpay na nagawa ni Terence ay ang ika-4 na klase. Tiyak na susubukan niya ang ika-5 klase o mas mataas pa sa hinaharap, ngunit tila kailangan niyang tumuon sa ika-4 na klase sa ngayon. Sige, papakinggan kita. Masayang tumango si Teresa. Paano ako? Ano ang dapat kong gawin? Tanong ni Milky. Hindi siya isang refiner tulad ni Teresa at hindi siya gaanong nakatulong kay Terence. Pakiramdam niya ay wala siyang silbi. Milky, magpahinga ka muna. Pagkatapos ng opening, ikaw na ang lady boss ng front desk. Magkakaroon ka ng oras upang maging abala. Biro ni Terence. Sige, kung ganoon. Nang marinig ang salitang, lady boss, namula ang mukha ni Milky at ibinaba niya ang kanyang ulo nang hindi nagsasalita. Ngumiti sina Terence at Teresa. Ipinadala na ni Jerry ang mga sangkap. Inilabas ng dalawa ang kanilang mga hurno at nagsimulang gumawa ng mga elixir. Ito ang unang pagkakataon na nakita nila ang kakaibang Shenong medicine cauldron ni Terence, at parehong nagulat sina Milky at Teresa. Ang pagsasanib ng modernong teknolohiya at teknolohiya ng alchemy ay nagbukas ng kanilang mga mata. Maaari nitong pinuhin ang mga table tasks ng mag-isa. Ito ay isang makajos na tool para sa alchemy na hindi pa nila narinig. Gayunpaman, hindi napigilan ni Terence at ng dalawang babae na mapabuntong hininga nang maisip nila ang nawawalang Jenny, nagdarasal na hindi siya mabuli tulad ng dalawang babae. Ang 3 araw ay hindi eksaktong isang mahabang panahon, ngunit hindi rin ito eksaktong isang maikling panahon. Nang ituon ni Terence ang lahat ng kanyang pagtuon sa paggawa ng mga elixir at ginamit ito kasama ng Shenong medicine cauldron, ang kanyang kahusayan ay nakakabigla. Tulad ng huling pagkakataon sa pinakahilagang isla, gumawa si Terence ng kabuuang 120 pang-4 na baitang elixir sa loob ng 3 araw. Lahat sila ng mga recipe na ibinigay sa kanya ni Melvin, at ang pinakamahalagang bagay ay ang lahat ng ito ay may pinakamataas na kalidad. Sa paghahambing, ang mga resulta ng pagpino ng tableta ni Teresa sa nakalipas na 3 araw ay maaari lamang ituring na karaniwan. 30 medium na kalidad na pang-4 na ranggo ng mga table tasks, 30 mataas na kalidad na pang-3 ranggo ng mga table tasks. Siyempre, marami sa mga ito ang kanyang mga naunang reserba. Wala siyang Shenong medicine cauldron, kaya imposible para sa kanya na magpino ng masyadong mabilis. Ang pinagsamang resulta ng dalawa sa kanila ay umabot sa kabuuang 180 elixir. Bagamat ang bilang ay malayo sa sapat para sa isang malaking Chamber of Commerce tulad ng 5 elementong Chamber of Commerce, sapat na ito para sa isang bagong bukas na maliit na elixir store na tumagal ng ilang sandali. Handa na ang mga table tasks, at nakahanap na si Jonas ng magre-renovate ng shop. Hindi binalak ni Terence na pumili ng isang magandang araw. Nagpasya siyang buksan kaagad ang tindahan pagkatapos ng ilang simpleng paghahanda. Ang pangalan ng shop ay Sky Elixir Pavilion. Terence ang nagbigay ng sarili niyang pangalan, at nakuha pa niya ang Vice Master ng Nakajima na sumulat ng pangalan mismo. Hindi siya isang mahusay na calligrapher, ngunit ang mga stroke sa board ay parang mga dragon at ahas, na nagbibigay kay Xiangping ng isang hindi pangkaraniwang aura. Walang intensyon si Terence na magtago ng anuman sa kanyang sarili pagkatapos buksan ang tindahan. Inilagay niya ang lahat ng 180 na tableta na ginawa nila ni Teresa noong mga nakaraang araw, at upang makaakit ng mga customer, itinakda niya ang mga presyo ng hindi bababa sa 10% na mas mababa kaysa sa iba pang mga tindahan. 4,120.
Kahit na ang mga table tasks ay nasa ika-4 at ika-3 baitang lamang na may napakaraming superior grade na mga table tasks at ang kanilang mga presyo ay mas mura kaysa sa iba pang mga tindahan, ang pagbubukas ng Heavenly Pill Pavilion ay umaakit ng maraming dumadaan. Hey! Am I seeing things? Bakit ang daming supreme grade na pills? May pumasok at sumulyap. Hindi niya maiwasang mapatulala. Tama. Hindi sinaman ganoon ka-impress ang langit na pill pavilion na ito, sa hindi rin ganoon kataas ang mga pills na nakadisplay, pero higit sa kalahati ng mga ito ay bihirang, top grade na table tasks. Hindi sa palagay ko ang 5 elemento ng Kamara ng Komersyo ay pinalaki, di ba? Hindi ito maaaring maging pekeng, di ba? Nagulat sa naghinala ang mga tao sa paligid niya. Fake. Ignorante ka at peke ang tawag mo sa iba. May lakas ka ng loob na pumunta sa Nakajima namin at magpakatanga. Itong kalidad at kulay, saang parte nito masasabi mong peke iyon? May gumanti agad. Talagang hindi ito peke. Isa akong profesional na elixir appraiser, at nakakita ako ng hindi bababa sa ilang daan, kung hindi libu-libong elixir. Gayunpaman, ang makalangit na Elixir Pavilion na ito ay isang maliit na tindahan lamang na may kakaunting waiter, ngunit ang kalidad ng mga elixir ay hindi mas mababa kaysa sa 5 elemento ng Chamber of Commerce na may kakaibang Chamber of Commerce na ito. May katiyakang sabi ng isang matandang lalaki sa karamihan. Naglakas loob akong tumaya sa iyo na ang boss nitong Heavenly Elixir Pavilion ay tiyak na may malalim na background. Baka may isang big shot mula sa PhilHall na kumokontrol sa kanya mula sa likuran, kaya naman nakakakuha siya ng napakaraming supreme grade elixir. Kung hindi, wala talagang paliwanag. Sabi ng iba na nakakuha ng atensyon ng mga tao. Who cares? Basta supreme grade elixir lang talaga, at napakamura ng presyo, kung hindi tayo magmadali at sunggaban ngayon, baka wala ng ganoon kagandang gamit mamaya. Tumingin si Terence at ang iba pa sa karamihan nagsisimula pang ang sumugod ang ilang tao para bumili nito. Nagpalitan sila ng tingin at nakahinga ng maluwag. Iyon ang unang araw ng negosyo, at ito ay isang pambihirang pagbubukas. Hindi katakataka ang nangyari ito ay ang pagbubukas ng isang bagong tindahan, ngunit ang Sky Class Island, lalo na ang gitnang isla, ay napuno ng mga taong may masarap na panlasa. Sa napakaraming mataas na kalidad na mga table tasks na hindi mabibili ng normal, at sa mas mababang presyo kaysa sa ibang mga tindahan, kakaiba kung hindi sila matutokso. Ang negosyo ay umuunlad, at si Terence at ang iba pa ay likas na abala. Si Terence ay personal na umakyat upang maging manager, at sumunod si Teresa sa kanyang tabi upang tumulong. Para kay Milky, espesyal siyang nagpalit ng uniforme ng babae at tinakpan ang kanyang mukha ng belo, at abala sa pagtatrabaho bilang waiter. Ang pagkuha ng magagandang babae para maging kasambahay ay isang paraan na ginamit ng maraming malalaking chambers of commerce. Hindi lamang ito nakakaakit ng mga customer, ngunit mas madaling makipagnegosyo sa mga lalaking customer. Kung tutusin, kakaunting lalaki ang handang mawala ng mukha sa harap ng magagandang babae, kaya ang hitsura ni Milky ay hindi nagdulot ng labis na hinala. Kahit na may mga taong nalilito kung bakit siya nakasuot ng belo, iisipin na lang nila na ang Heavenly Elixir Pavilion ay sinusubukang akitin ang mga customer sa pamamagitan ng sadyang paglikha ng isang kahulugan ng misteryo. Bukod dito, maingat siya at hindi kailanman nagpakita ng kanyang kagandahan sa harap ng mga customer kapag gumagawa siya ng mga bagay. Kahit na may natulala sa kanya at kay Teresa, para lang maibsan ang inggit nila pansamantala. Hindi nila naakit ang inaasahang kaguluhan. Pagkatapos ng lahat, ang mga taong ito ay pumasok para sa mga gamot na panggamot, at karaniwan, hindi nila tinatitigan ang katulong. Hindi mapigilan ni Terence na maging masaya habang pinagmamasdan ang paglaki ng mga espiritual na jade. Kung magpapatuloy ito, ang makalangit na Elixir Pavilion ay nasa tamang landas sa lalong madaling panahon, at ito ang magiging pundasyon para sa kanila na itatag ang kanilang mga sarili sa gitnang isla sa hinaharap. Sa sandaling ito, biglang pumasok sa pintuan ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakadamit, na may 2 kababata sa likod niya. Pareho silang matipunong lalaki, na nagpapakita ng kanilang paglilinang sa Golden Core Stage.
Matapos ang mabangis na mukha ng pagtulak at pagbulyaw, ayaw nang magkagulo ang mga tao at agad na gumawa ng paraan para sa isang open space. Oh, Heavenly Elixir Pavilion. Anong laking tono! Ganyan kaliit na tindahan, at nangangahas kang tawagin itong pavilion. Napakaraming ignorante at walang takot na mga tao ngayon. Hindi ka ba natatakot na pagtawanan? Ngunit ang negosyong ito ay hindi masama. Sabi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki sa kakaibang tono. Bahagyang tumahimik ang mga tao, lumilipat ang kanilang mga tingin sa pagitan ni Terence at ng lalaki, walang kamalay-malay na nakatingin sa kanila na parang nanunood ng palabas. Sa tono ng pananalita ng lalaki, halatang hindi maganda ang intensyon nito. Malamig na tumingin sa kanya si Terence, isang apoy ang sumisibol sa kanyang puso, ngunit mabilis niya itong pinigilan. Matagal na siyang handa sa pag-iisip para sa ganitong uri ng bagay bago ang pagbubukas. Gaya nga ng kasabihan, buksan ang pinto para salubungin ang mga bisita mula sa buong mundo. Ano man ang uri ng mga panauhin na iyong matugunan, magkakaroon ng madaling pagsilbihan, at natural, magkakaroon ng mahirap na pagsilbihan. Lalo na kapag hindi siya pamilyar sa mga tao at sa lugar, ang unang araw ng pagbubukas ay hindi magiging maayos at mapayapa. Sinabi ni Terence sa kanyang sarili na kailangan niya matuto mula kay Melvin, kailangan niya maging matyaga sa lahat ng bagay, at hindi niya maaaring hayaang madaig siya ng kanyang emosyon. Mahihirapang tumagal ang negosyong ito kung hindi. Lalong naging kakaiba ang tono ng middle-aged na lalaki nang hindi siya pinansin ni Terence. Matagal na akong nandito, pero walang dumating para bumati sa akin. Paano magbubukas at magnenegosyo ang ganitong tindahan? Kahit ang malalaking asosasyon ng mga mangangalakal ay hindi masyadong mayabang. Napakaliit at sirang tindahan, ngunit hindi lamang ito may ganoong kalaking salita, ngunit alam ko kung saan ito nagkaroon ng malaking tiwala sa akin. Walang imak. Saglit na napatigil ang mga tao na kanina paabala sa pamimili at itinoon ang kanilang mga mata sa medyo may edad na lalaki na nakabihis na. Nag-uusap sila sa mahinang boses. Ayaw ni Milky na ilagay si Terence sa mahirap na posisyon, kaya nagpa siya siyang umakyat at batiin siya. Ayaw niyang makipagnegosyo sa lalaking ito, ngunit hanggat hindi ito makakaapekto sa ibang mga customer, magpapasalamat siya. Gayunpaman, hinaila siya ni Terence at naglakad papunta sa nasa katanghaliang gulang na lalaki. Masasabi niyang walang magandang intensyon ang lalaking ito. Hindi siya madaling tanggalin. It's a small business, kaya hindi maiiwasan na hindi kita napagsilbihan ng maayos. Please forgive me. Ano gusto mong bilhin? Tumingin si Terence sa lalaki at nagtanong. Anong gusto mong bilhin? Sa palagay mo ba ay narito ako upang bumili ng isang bagay? Sa ganitong mahirap na mga mata, mayroon kang nerve upang magbukas ng isang pill shop dito. Malamig na tumawa ang lalaki habang tinitingnan si Terence pataas baba, proud ang mukha. Makinig ka, ako nga pala si Marzan Doyle, ang assistant manager ng sikat na medicine sect. Nabalitaan ko sa mga subordinate ko na may bagong elixir store na nagbukas dito, kaya pumunta ako dito ng personal para tingnan kung may paraan pa ba tayong magtulungan. Kaya pareho sila ng propesyon. Naunawaan kaagad ni Terence ang taong ito ay hindi dumating na may mabuting hangarin, at ang kanyang tinatawag na pakikipagtulungan ay hindi maganda. Kaya ito ay tindera na si Doyle mula sa sikat na sekta ng medisina. Naging walang galang ako, ngunit ang aking Heavenly Pill Pavilion ay nagbubukas ng isang bagong tindahan at ang aming negosyo ay maliit at mahina. Natatakot ako na walang magandang pakikipagtulungan sa negosyo sa isang malaking Chamber of Commerce tulad ng iyong sikat na sekta ng medisina, tama ba? Mahinang sagot ni Terence. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.